Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Kasama niyo pa rin po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po ay suportahan niyo din po ang Gian Gianna Vlogs at ang aming pong Kaistorya Horror YouTube channel. Sana po ay madagdagan ng viewers namin at lahat po ng mga nabanggit ko ay pinaghihirapan po namin. Ano po? Sa ating episode ngayong araw na ito sa Papa Dudut Short Stories na kung saan dumadami na rin po ang mga followers at mga nagko-comment. Ang kwento po natin ay mula kay Carol, 24 years old at taga Batangas. Ang sabi niya doon sa letter niya, ang title daw na pwede Boss Kong Halang ang Bituka. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Carol, 24 years old, nagtatrabaho bilang admin staff sa isang private construction company dito sa Batangas. Simulat sa pool ay pangarap ko pong makaluwas ng Maynila at makahanap ng mas magandang buhay. Pero mukhang napalayo lang ako sa pamilya at hindi ko namalayan na palapit na pala ako sa impyerno. Nagsimula po ang lahat nang matanggap ako sa trabaho. Masaya po ako sa unang buwan, maayos ang sweldo, mababait ang mga kaopisina pero may isang tao po na hindi ko kayang pakibagayan. Ang boss ko na si Sir Leo. Mga 40 years old na siya, may asawa at anak at isa sa may-ari ng kumpanya. Nung una ay pa-joke-joke lamang siya sa akin at laging may papakain, may pa-text sa gabi na kumain ka na ba at lagi naghahanap ng dahilan para magkausap kami kahit na wala naman pong kinalaman sa trabaho. Sinubukan ko pong umiwas at hindi ako sumasagot sa mga chat niya pag hindi naman tungkol sa trabaho. Pero Papa Dudut, mas lalo niya akong ginulo. Minsang nalate ako sa trabaho ay pinatawag niya ako sa opisina niya. Akala ko po ay mapapagalitan ako pero iba ang sinabi niya. Carol, gusto mo bang mawala ang record mong late? O baka gusto mong mapatalsik ka na lang? Natigilan ako. Tapos ay inabot niya ang cellphone niya. May picture ako, natutulog sa pantry na parang pagod na pagod. May isa pang video na parang kinunan habang nagbibihis ako sa banyo. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng ganon pero malinaw ang mensahe niya. Kung hindi ko raw siya pagbibigyan na ipagkakalat niya ang video na yon. Papa Dudut, gumuho ang mundo ko. Walang ibang nakakaalam nito. Ilang beses niya akong pinatawag sa opisina niya tuwing lunch break at pinapasarado ang blinds. At tuwing lalabas ako ng room niya ay ramdam ko na may nawala na namang parte sa pagkatao ko. Tumagal ito ng halos 2 buwan. Pakiramdam ko ay marumi na ako. Araw-araw akong umiiyak at gusto kong sumigaw pero walang boses at takot na takot ako. Hanggang isang araw ay dumating si Ma'am Lisa, ang legal officer ng kumpanya. Nahuli niya kami ni Sir Leo sa opisina at hindi man kami aktong gumagawa ng mali pero halatang may hindi tama. Umalis si Ma'am at kinabukasan ay bigla na lamang akong pinatawag ng HR. Akala ko'y matatanggal ako pero laking gulat ko nang sabihing sinuspinde si Sir Leo habang iniimbestagahan. Lumapit pala si Ma'am Lisa sa taas at inireport siya. Doon ko po unang beses naramdaman na may kakampi ako. Papa Dudut, humingi si Sir Leo ng tawad at hindi ko alam kung totoo pero hanggang ngayon dala ko pa rin ang trauma. Hindi ko alam kung papaano babangon, kung paano haharapin ang mga kasamahan ko. Pati pamilya ko ay hindi ko masabihan dahil baka ako pa ang mapagalitan. Papa Dudut, masama ba akong babae? Ako ba ang may kasalanan dahil hindi ako kaagad lumaban? Pagod na po ako at naghahanap ng liwanag. Carol. Carol, una sa lahat ay gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan ang mga nangyari sa iyo.
Uulitin ko ha, hindi mo ito kasalanan. Ang mali ay ang taong nang abuso sa kapangyarihan niya. Hindi biro ang blackmail at mas lalong hindi biro ang sexual harassment sa trabaho. Marami sa mga kababaihan ang pinipilit na tumahimik dahil sa takot, kahihiyan o dahil pinipilit silang maniwala na wala silang laban. Pero Carol, sa kwento mong ito ay pinatunayan mong hindi ka mahinang nilalang. Sapagkat kahit na hindi ka sumigaw ay may isang taong nakakita at kumilos at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ka ng lakas. Huwag mong hayaang maging dahilan ng katahimikan mo ang takot at marami ng batas ngayon na lumalaban para sa mga babaeng katulad mo, ang Anti-Sexual Harassment Law, ang Safe Spaces Act. Kung handa ka Carol ay maaari mong ituloy ang kaso laban sa boss mo. Dahil hindi lang ikaw ang maaaring nabiktima niya. At kung sakaling hindi ka pa handa, ayos lang. Ang mahalaga ay unti-unti mong bubuing muli ang sarili mo. Magpatingin ka sa isang counselor kung kaya mo at humanap ng support group sapagkat hindi ka nag-iisa. Hindi ka masama Carol, ikaw ay biktima pero higit sa lahat ikaw ay babaeng matapang. At darating ang araw na ikaw mismo ang magiging tinig para sa iba na mga naging biktima at natatakot din na magsalita. Carol, ang liwanag na hinahanap mo ay hindi mo kailangang ilayo pa dahil nariyan ang liwanag sa kalooban mo. Kailangan mo lang itong paniwalaang muli. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag pong kalimutan na bigyan ng advice ang ating sender na si Carol para sa ating episode ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.